Hello mga ka-IT! Okay, so guys, kaka-upload ko lang ng TFTP Simplified. So sa mga IT students na naririnig yung word na TFTP, para saan ba to? Watch na yung video. Okay, so nag-comment si Boss Joseph Carl NU7 Go. So, sir, may sinusunod ba na standard sa pag-assign ng IP ranges or classes sa mga switches, routers, wireless devices? So, ang pagkakaintindi ko dito mga ka-IT, may sinusunod ba tayong parang patakaran? Okay, o kaya policy na dapat ganito yung standard pag ganito yung network natin, or dapat sa mga switches ganito yung IP address. Ayan. So mga ka-IT, wala ako sa experience ko, hindi kasi ako network designer. Pero, okay, wala tayong fina-follow na standard, pero may fina-follow tayong mga best practices. Okay? So, alam niyo naman, pag Class A, okay, Class A private IP address, okay, it supports uh, millions of hosts. Diba? So, para siya sa mga very big enterprise company. Pag Class B, medium size. Okay? Pag Class C naman, ito yung mga home networks natin, yung mga nasa bahay natin. So, mga ka-IT, ito, wala tayong standard. Bakit? Kasi dito sa bahay, kunwari dito sa tinitiran ko ngayon, ang ginagamit kong IP address is 192.168. Ibig sabihin, Class C private IP address. Pero, hindi ibig sabihin, pag ginamit ko yung 10 dot something or 172.16 na private IP address range, is hindi nagagana yung network ko. Gagana pa rin siya. Okay, yun yung maganda doon. Wala tayong vina-violate na kung anumang standard dyan. Pero may pinapractice tayong, or meron tayong ginagawa mga best practices. Okay, so for example, this one mga ka-IT, 192.168.1.0/24. Okay. Ngayon, sa trabaho natin sa enterprise company, usually kapag mag-a-assign tayo ng default gateway, okay, it's either first or last usable. Okay. Tapos doon sa previous company, okay, papakita ko sa inyo, sa previous company na pinagtrabahuhan ko, kami mga network engineer, pag nakita namin na ang network is, ang dulo niya is .5, automatic, Active Directory namin yun. Okay. Tapos, pag .6 ang nakikita namin, or .7, printer. Okay. Pag access point naman mga ka-IT, inassign sa amin sa network is from .20 hanggang .29. Okay? So, pag DHCP pool naman mga ka-IT, ito na yung .100, okay, hanggang .200 range. Sa management IP address naman, pwede tayo mag-assign from 201 to 254. Okay? Typo error si ka-IT dito. Anong sinasabi ko mga ka-IT? Depende pa rin talaga yung pag-assign natin ng mga IP address sa mga network devices, sa mga end devices, kung paano yung setup. For example, sa isang company, gusto nila kapag ang Active Directory nila nag-e-end sa .10. Bahala sila. Depende sa network designer natin. Ang maganda kasi dito, naglalagay tayo ng parang mga palatandaan na kung ang end ng IP address, ang number niya is .5, it means Active Directory. Pag first usable or .1, it means yung default gateway. So, ganun siya. So, dito sa topology natin, pwede nating i-apply yan. So, yung R1 natin, yung default gateway, .1. So, si S1 and si S2 natin, yung management IP address is 201 and 202. Yung Active Directory server natin, okay, pag nakita natin sa network natin is .5, ito yon, si Active Directory. Ganon din yung ma-access point kapag nagto-troubleshoot tayo. Pag may nakita tayong IP address na nag-e-end sa .20 or .21 or .22, dun sa range na yon, okay, alam natin kagad na access point yon. Ganon din sa printer natin. Okay? So, hopefully mga ka-IT, na-gets ninyo yung basic explanation. Okay? Sa aking experience, walang fina-follow na standard, pero may fina-follow tayong best practices. Okay? Gumagawa tayo ng mga palatandaan kapag dinidesign natin yung assign ng IP address sa mga network devices natin.